Pentecost Sunday. Ay, come on. Happy Pentecost. Guys, yung happy. Happy Pentecost Sunday. Happy. Yan. Smile po kayo. Smile, everybody. Happy Sunday po. Happy Sunday. Happy Thank you, Lord. Pentecost Sunday. Happy Sunday. Maligayang linggo po sa bawat isa sa atin. Darnell, can I invite you, Darnell? Okay. Thank you, Lord. Pray lang po tayo once again. Close your eyes po. Manalangin lang po tayo. Lord, maraming po salamat sa ginagawa po ninyo sa amin. Thank you for your presence. Thank you, God, for you are being here with us, Lord. So I ask and pray, Lord God, na ihanda niyo po ang aming mga puso sa salita po niyo. Kanina dami namin narinig ng testimonies. Lord, kung paano ka kumikilos sa kanilang mga buhay. Marami kami, Panginoon, na receive the encouragement, Lord God, through impressions and prophetic words, Panginoon, from your servant. And hayaan ko, Lord God, na ngayon pong linggong ito, ngayon pong umaga na ito, wala ka lang pong ibang gagawin sa amin, kundi, Lord God, palakasin po ang bawat isa sa amin. Lord God, patatagin po ang aming pananampalataya. Baguhin po kami mula sa loob hanggang labas, Panginoon. And Lord God, tulungan po kami, Lord God, na yung salita po ninyo ay hindi po matapon, hindi po, Lord God, lumipad or kainin, Panginoon, ng demonyo, Lord God, or ng ibon at Lord God, mawala sa amin. But let your word penetrate our hearts. Let your word, Lord God, grow deep inside our hearts and change us, Panginoon, and be more like you. Lord, maraming po salamat. Maybe you, Holy Spirit, may you, Holy Spirit, guide the whole service from the top, Lord God, hanggang ending, from the bottom, from the beginning until the end. Kaya mo, Panginoon, na yung buong service na ito will be Spirit-filled, will be so anointed, at lalabas po kami na hindi na kami katulad ng dati. May we harness, Lord God, your greatness, your anointing, your gifts, Lord God, your fruits, Panginoon, and everything that you're going to do, Lord, sa umaga po na ito. Mahal po namin kayo, Lord. Come on, let's say to the Lord that we love Him. Come on, pasalamatan po natin ang Panginoon. Let's be grateful. Church, come on, I want you to pray and be grateful as you prepare your heart. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can you open your mouth po? And then let's pray. Let's pray. Let's praise the Lord for what He is doing sa ating mga buhay. Lord, maraming po salamat. We honor you and we glorify you. We acknowledge you in this place. And we allow you to move, oh God. Salamat po in Jesus' name. And everybody say, Amen. Amen. Pagpapanagan siya ang mga kaswang Diyos. Ako ang mukot ng mga ituloy mo. Sabi ko sa kanya, be excited. Amen. Thank you so much. Thank you, Darnell. God bless you po. You may now sit down. Okay, so ngayon po, no? Kaya happy Sunday po again to everybody. Now, hindi lang natin sinicelebrate ang Pentecost. Kaya sa ibang bansa, lalo na sa Israel, okay, ang Pentecost po ay nangyayari every year. Okay, sinicelebrate po ang Pentecost. And last Sunday pa ang celebration ng Pentecost Sunday, May 24. Last year, yung 2025, June 4 siya nangyari. Kaya makahabol po tayo. Amen? Amen? Amen. Alright. So, hindi lang natin sinicelebrate ang Pentecost, pero inaasam natin ang panibagong pagbuhos ng banal na Espiritu Santo sa ating henerasyon. Amen? Amen. Alright. So, this is the season of revival. Can you say with me, revival? Revival. Amen. So, this is a season for awakening. Say with me, awakening. Awakening. Amen. So, this is the season for the church to rise again in the power of the Holy Spirit. Kung ginawa ito ng Diyos noon, kaya niya rin itong gawin muli ngayon. Amen? 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 Amen. Acts 2, verse 17. Kay Acts 2, verse 17, sabi niya, in the last days, I will pour out my Spirit on all people. Kaya in the last days, I will pour out my Spirit on all people. Say with me, all. Okay? Para sa lahat. Ang banal
Espiritu Santo ay para sa lahat. Okay? Para po sa ating lahat. Whether you are a child, or you are what? A husband, a mother, okay? Or whether you are what? You are a young person, or nagtatrabaho, or ikaw ay pwede sabihin natin, balido, lahat po yan, kay kayang kasihan ng banal na Espiritu Santo. Now, ano ba ang specific na pagkakatawag sa atin ni Lord? Ano bang specific na pagkakatawag po sa atin ng Panginoon? Kasi iba-iba po tayo ng talents, tama? Iba-iba tayo ng skills, tama po ba? Kaya iba-iba tayo ng schools na pinaggalingan or courses and even fields, career na meron po tayo. Pero lahat po tayo ay tinawag ng Diyos for one purpose. Hello? Okay? Lahat tayo ay tinawag doon sa field na yun na mamaya i-share ko sa inyo. So, brace yourself. Okay? Kaya mag-sit down ka. Okay? Kasi may gagawin sa atin si Lord. Amen? Alright. Okay, and what is that field? Ano yun? Tanong sa akin, ano? Mas malakas ka dyan? Grabe, lakas. Okay, ano po? And that is witnessing. Okay? So, our topic for this morning, and I'll make this fast, okay? The call to witness. May panawagan po ng paggawa, ng pagsaksi, or pag-witness. Okay? So, the disciples of Christ po kasi, witness how Jesus Christ died on the cross. Yung kanyang mga disipulo, nasaksihan nila kung paano namatay si Jesus Christ sa cross. So, na-witness din nila na inilibig si Christ. Nasaksihan nila na siya'y namatay, tapos nilibig. Grabe po yun. Yun po ay pinakamalungkot na eksena. Kaya kung sa movie, kung sa isang palabas, yan po yung pinaka nakakaiyak na eksena. Ang lungkot po nilang lahat. Parang yung kanina kayo. Parang lungkot nyo. Okay? Kasi akala nila, syempre namatay si Jesus di akala nila wala na silang leader. Diba? Akala nila wala na silang pag-asa. Namatay yung leader nila, binilibig. Akala nila, katapusan na ng lahat. So, syempre, malungkot yung mga disciples. Imagine mo yun. Pero, ito maganda po. Pero na-witness din nila, nasaksihan din nila na nabuhay muli si Kristo. Okay? Muntik pa nga silang hindi maniwala na nabuhay Kaya na nag-resurrect. At ito po pinakamatindi, na-witness din nila, nasaksihan din nila, hindi lang nung namatay, nung inilibing, tapos nung nag-resurrect, pero na-witness din nila kung paano ito umakyat sa langit. Na pinalutan ng ulap si Christ nung siya'y nag-ascend, tapos boom! Nawala. At nangako siya na siya po ay babalik. Amen. Palakpakan nga po natin yun. Okay? Grabe po yung nasaksihan nila, no? Kaya grabe yung na-witness nila, grabe yung experience. Biruin mo, na-witness mo lahat yun, privilege yun. Kung ako po yung nandun, privilege ko yun. Grabe na-witness ko yung lahat. But being a witness is more than an experience. Ang pagiging saksi ay higit pa sa isang karanasan. And being a witness entails a great responsibility. Tell your neighbors mo sa kanya, great responsibility. Great responsibility. Yes, isa pong responsibilidad na hindi pwedeng takasan. Responsibilidad na itatanong sa iyo ni Lord kung anong nangyari pagdating niya. Amen. Kasi nung umakyat si Lord sa langit, hindi lang naman siya umakyat Siya po ay what? Siya po ay
kanyang mga disipulo. Meron siyang iniwan sa mga disciples niya na naiwan niya at babalikan niya. Hello? Okay? No, ano bang ibig kasi sabihin ng witness? Tingnan nga natin, witness. Witness means, alright, is to see, to hear, or to know by personal presence and perception. Yan ang ibig sabihin ng witness. Or pag sabi mong witness is to bear witness to, or to testify to. O pag sabi mong witness, a person who gives testimony. No, ang tanong po sa ating lahat is, bakit importante mag-witness tayo? Okay? Bakit importante? Okay? Kasi po, nakasalalay sa'yo, sa akin, ang paghahayag ng mga tunay na pangyayari. Nakasalalay sa'yo ang katotohanan. Sa mundo nga, di ba po, meron mong tinatawag na, lalo na ngayon, na nangyayari sa Senado, lalo na ngayon nangyayari po sa ating government. Di ba ngayon po, may tinatawag tayong Witness Protection Program. Tawag niyo ba? Kaya may tinatawag tayong Witness Protection Program na kung saan inaalagaan at binabantayan ang mga witnesses. Kaya para saan po? Para hindi sila mapahamak. Very good. Bawal silang mamatay. Tama po. Tama po. Okay? Bawal po silang mamatay hanggang hindi nila naihahayag ang katotohanan. Or else, justice will be influenced by someone else. Kaya may witness protection program. Kaya kung witness ka, bawal ka pang mamatay. Kaya hindi kayo masaya talaga. Alam mo, ginawa ko na lahat. Okay. Diba? Bawal ka pang mamatay hanggang hindi mo na-share ang katotohanan. Amen? Dapat. Okay? No, balik ko tayo sa kwento. No, bago umakyat si Jesus sa langit, binalutan siya ng ulap. Tapos may mga salita po siyang binigkas or sinasabi namin huling habilin. No, ang tanong ko is, gano'n ba ka-importante ang mga huling habilin? Importante po ba ang mga last will and testament? Diba? Yes. Very important po yan. No, kapag may mamamayapa na isa pong tao, ang mga huling ng salita na bibigkasin niya ay napaka-importante po sa mga taong maiiwan niya. Tama? Ano ba yung mga kadalasang huling habilin? Di ba last time na, ang dami natin na-experience ng mga wake, no? Si Tito Sam, tapos nitong late lang si Pastora Bay. Di ba? Ano kaya yung last will and testament niya? Ano kaya yung mga huling habilin niya sa kanyang mga anak, sa kanyang asawa, sa kanyang simbahan? Gano'n yung ka-importante? Diba? Ano ba mga example ng mga huling habilin? Kunwari, kung coffin ka ba, or cremation ka. Diba? Kung saan ka ililibing, okay, may mga kasalanan ka bang nagawa na pwede mong ihingi na ng tawad, mga utos o final request, o magtapos kayo ng pag-aaral, mga anak ha, gusto ko maging police ka. Kaya pag-graduate mo, etc. Pag ganyan po pag-huling habilin, kung saan nakalagay ang kayamanan na tinago niya. Okay, kung dito mo kunin yan, ito yung pin code niya. Diba? Okay, sa'yo na doon. Okay, na meron ka maiiwan may maibibili na kayamanan. No, hindi kayo mabuti sa akin. Pero maniwala ka po, kahit ano pa yung sabihin ng taong namatay, okay, susundin at susundin siya ng pamilya niya. Pati mga kamag-anak. Kasi ganun ka-importante ang huling habilin. Okay? Ganun ka-importante ang mga huling salita. Kaya nung ako po, yung uncle ko po sa Bulacan, si Papa Mon po kasi ang tawag natin sa kanya, weeks bago po siya mamatay, sinabi niya,
sinabi raw niya sa tita ko na pag namatay siya, kailangan cremation. Okay, yun ang kanyang request, kay cremate. Okay? So marami pong batikos na nangyari sa family namin during that time. Kasi una, wala pa sa family namin na kay cremate. Okay, parang all of us, we just want na maganda lang siya, maagnas lang ng gano'n. Okay? Pangalawa, mahal kasi ang cremation. Okay? So ano pa sila, nag-away-away, nagtalo-talo. Pero alam niyo po, pero sa bandang huli, kinremate pa rin. Bakit? Bakit? Kasi yun yung huling habilin niya. So gaano ka-importante ito? Now, are you ready? Ano ang huling habilin ng ating Panginoong Jesus? Ready na kayo? Yes! Okay. Sabi po, kay mamaya pag-usapan natin yan, but let me share to you Acts 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Sabi niya, witness daw tayo sa kung ano ang ginawa ni Jesus dito sa lupa. And we should testify what He has done for mankind. We shall testify na si Jesus ay namatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan at siya'y muling nabuhay at pumandig sa langit at muling babalik upang balikan tayong lahat. Kung susumahin mo ang Ebanghelyo, yan yun. At yun yung sinasabi ni Kristo, i-testify ninyo, i-witness ninyo. Amen. Okay, now tanong. Pwede bang wag na lang mag-witness? Kasi kasi mukhang serious na calling. Kasi ayaw kasi mag-istorbo pwede bang wag na lang mag-witness? Pwede bang attend na lang tayo ng Sunday service, lang tayo, mag-church lang tayo, tapos uwi. Alam mo yun, let's go on with our own lives. Pwede bang wag na lang mag-witness? Pwede ba yun? I will think, hindi po pwede. Bakit? Kasi kasalanan ng pagtestigo sa kasinungalingan. Tama? Pero kasalanan din ang hindi pagtestigo sa katotohanan. Di ba kapag illustration lang, di ba kapag nanonood po kayo ng isang pelikula, si Pastor James may hilig manood ng movie, pero mga old movies. Kaya ang hilig ng panoorin FPJ. Okay? Hindi talaga. Sabi ko, talaga ba? Okay. So, lagi niya pinapanood sa YouTube, tapos manonood sila ni Pastor Willie, talaga jogging. Okay, ganun talaga. So, bakit, old movie ko talaga. Kaya si, FPJ, ngayon na nga nag-documartin na siya. Okay. Nung di ba kapag nanonood ka ng isang pelikulang Pilipino, yung bida na nasasakdal, pinagbibintangan na isang sala na hindi naman niya ginawa. Kaya tapos siya po ay nakorte. Okay? Pero may isang saksi sa buong pangyayari kung ano talaga. Na wala talaga siyang kasalanan. Nakita niya kung sino yung totoong salalin. Kaya at least dito yung saksi. Yung witness, o sige, mag-witness ako para sa'yo. Tetestigo ako. Pero nakakaloka, ngunit bago ang araw ng paglilitis niya, binayaran at tinakot po siyang mag-witness. Kaya yung araw ng paglilitis, nagulat lahat. Okay, pati tayo na mga manunood. Kung ikaw yung nanonood ng FPJ. Okay, kung ikaw yung nanonood ng time na yun, wala, bakit hindi ka tetestigo eh? Ikaw walang nakakita. Amen. Amen. Hindi niya na sinabi yung katotohanan. Hindi yung bida, lalo na diin. Nakakaawa, di ba? Parang gusto mo na lang patayin yung TV. Patay ko na nga lang ito, nakakasira naman ang araw. Yes, Pastor James,
pag yan gusto yung palabasin. Papatayin niya na. Di ba? Kasi bakit? Yung nasasaktan, okay, na wala namang kasalanan, walang nag-witness ng totoong nangyari nung time na yun para sa kanya. Amen. Amen. So, tingin mabuti po sa akin, may nasasaktan. At yun na yung mga kaibigan mo. May nasasaktan. At yun na yung pamilya mo. May nasasaktan at yun na yung campus mo. May nasasaktan at yun yung kumpanya mo. At pag nanahimik ka lang at hindi ka tumistigo, hindi man lang nila nalaman na may namatay at nabuhay at babalik para sa kanila. Amen? Witnessing po is our great commission in Christ. Okay? Witnessing is our great commission in Christ. Sa totoo lang, pinipilit kong tanggalin yung salitang witness sa verse na binasa natin kanina. Tinatry ko yan burahin. Burahin ko na kaya ito. Huwag ko na lang kayang i-preach yan. Yung word na witness. Diba? Kasi gusto ko sana ng tahimik na buhay eh. Kasi ayaw kong masangkot. Kasi ayaw kong bigyan ng problema yung sarili ko. Kasi wala na akong pakialam dyan. Wala akong kinalaman dyan. Basta ako ligtas ako, pupunta akong langit, kung pupunta sila ng impyerno, may isip na sila, mature na sila, decision nila yun. Hello? Hello? Pero hindi. Anumang tanggi ko at iwas ko nakasulat sa Biblia ang sabi, you will be my witness. Amen? Amen? Nung mahirap po ito, it takes a lot of courage, it takes a lot of blood, it takes a lot of sweat and blood. Parang nung last nagpunta kami ng medical mission ni Pastor James. Kung ikaw lang yun, tapos ganun kadaming tao, di mo yung kakayanin. Andyan na yung marereject ka, binigyan mo ng trucks, tapos mo iniwan, tapos sasabi ng Pastor James, uy, may isang nasave yung upuan. Kasi iniwan yung trucks sa upuan. Hello? Di ba? Andyan yung mape-persecute ka, andyan yung mapapagod ka, andyan yung masasaktan ka. Pero ito po yung maganda. Yung kanina, you will be my witnesses. Pero sinabi din sa verse, you shall receive power. You shall receive power. That is why, yung kapangyarihan na gumawa ng buong creation, ayun din ang power ang ibinibigay niya sa mga saksi. And that is the unlimited power of God bestowed upon us. The Holy Spirit. For what? For what? For witnessing. Ang banal na Espiritu Santo ay ibinigay sa iyo hindi para umupo ka. Ang banal na Espiritu Santo ay hindi ibinigay sa iyo para magmukha kang anointed sa loob ng church. Hindi ibinigay ang banal na Espiritu Santo sa iyo para maging mukha kang makapangyarihan. The Holy Spirit was not given to us to be mystical, but was given to us to be missional. Hello? Now the question is, hanggang saan? Hanggang saan, Pastora? Sabi, Jerusalem, Judea, Samaria, and into the ends of the earth. Meaning, ang witnessing, ang pagsaksi ay hanggang sa dulo ng mundo. Kung ikaw ay mapupunta sa ibang bansa, pupunta ka ng Ontario, Canada, or Vancouver, or pupunta ka ng Singapore, or you will go to Korea or Japan, o kung pupunta ka sa Yokohama, tingin ka mabuti sa akin, or punta ka ng Amerika, witness. Amen. Amen. Kung pupunta ka ng Banawe, punta ka ng Albay, if you will go to Luzon, Visayas, and Mindanao, witness. No, kung hindi ka pa convinced na dapat mag
mag-witness ka, mag-share ko sa'yo ng 4 lang, tapos mag-e-end ka ako. Okay? 4 things na. There are 4 realities why we should witness. Number 1 is because there's the reality of hell. Dahil po may katotohanan ang impyerno. Okay? Bakit ka mag-witness? Revelation 21 verse 8, but to the cowardly, to the unbelieving, the vile, the murderers, the sexual immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. And this is the second death. May impyerno po. At hindi po yan biro. Anong meron sa impyerno? Labas natin. It is a place of punishment. It's a place of torment. It is a place of fire. It is a place of worms. Okay? Imagine mo yun. Nandun daw kung bulate or buod tapos mapasok sa katawan mo, labas-pasok. You will be able to recognize others. Itong nakakaano sa impyerno. Nare-recognize nyo daw po yung isa't isa. So imagine mo kung nandun ang nanay mo, nandun ang tatay mo, nare-recognize mo siya, tapos nandun ka. Okay? The man has the ability to pray. Sa impyerno, meron palang kakayanan manalangin. But your prayer was denied. Okay? Di ba? Naaalala niyo ba yung isang scripture sa Bible? Okay? Si Lazarus, yung nanalangin siya, na nakita niya, ayoko mapunta yung kumilang dito. Lord, pwede po ba kahit dampi lang? Pero denied yung kanyang panalangin. The man still had the desire. He desired water to drink. Okay? Or he desired a missionary to go para sa kanyang pamilya, preach to his brethren, warning them. Pero hindi na sila pwedeng punta. Hindi na niya trabaho yun. Kaya kung sino yung mga buhay pang saksi na nandun na pwedeng mag-abot sa mga kapatid niya. Nawin ko mabuti sa akin. Kung gaano katotoo ang mga bagay na nakikita mo ngayon, kung gaano katotoo po yung pulpit na ito, kung gaano po katotoo itong display po na yan, kung paano mo yan nakahawakan, kung gaano po yan katotoo. Ganyan din katotoo yung impyerno. Kung gaano katotoo ang mga bagay na nakikita mo ngayon, ganyan din katotoo na may impyerno. And this is the reality, mga kaibigan, mga kapatid, church. The reality is this. Yung kaibigan mo, yung kaklase mo, yung pamilya mo, yung kapitbahay mo, ay pupunta sa impyerno pag di nila nakilala si Jesus. Amen. Aniway, asinan proper, baraka, batsawan, kalapakuan, kalapandayan, kawag, iwas, manganbaka, matain, naugsol, pamatawan, salisido, Santo Tomas, Wawandawe. Kung walang titistigo doon, pupunta kay impyerno yun. Hello? Hello? Kung hindi ka tatayo at titistigo, lahat ng nakikita mo ngayon sa labas ng kwartong ito, papuntang impyerno. Bakit ka mag-witness? There's a reality of hell. Number 2, there's a reality of sin. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. May kasalanan, may nakagawa ng kasalanan, at pag hindi ka tumistigo hanggang ngayon at hanggang sa pagdating ni Lord, hindi nila alam na nagkasala pala sila. No, ano pong ibig sabihin ng sin? Sin is transgression, sin is evil, sin is violation of an accepted moral. Okay? Sin is missing the mark. Ito yung standard ni Lord, ito Pero yung tao will miss the mark. Pumapanya tayo papunta ron, hindi tayo makaabot. Yun ang kasalanan. Kaya at yung kasalanan, ang sabi, may karampatang kabayaran. At ang kabayaran niya ay kamatayan. Yun
po ang katotohanan, lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Sa totoo nga lang, kahit sabihin natin walang impyerno, the sin itself, nakakatakot na yun. Yung mabuhay ka sa kasalanan, nakakatakot na yun eh. Yung buhay na may kasalanan, yung buhay na nasa kasalanan, parang buhay na may impyerno. Amen. Amen. Yung mabuhay ka sa kasalanan, parang ang impyerno. Madilim, nakakapagod, walang purpose, ang restless mo, nagwa-wonder ka, at ulit-ulit ka. Amen. Amen. Alam mo, ang kasalanan, anong nagre-resulta sa kanya sa isang tao? Number 1, lostness. Number 2, condemnation. Number 3, guilt. Dahil sa kasalanan, may guilt. May punishment, may kamatayan. Imagine niyo po yan. No, tanong ko sa iyo. I have a question for you. Everybody, look at me. No, itanong ako sa iyo. Kailan ka ba totoong naging masaya? Di ba yun yung panahon na hindi ka na nagkakasala? Di ba yun yung panahon na totoo kang masaya kasi nung totoong alam mong lumayag ka mula sa kasalanan. Amen? Amen. Pero pag binabalutan ka ng kasalanan, pwedeng mapakita mo sa tao na masaya ka. Pwedeng pag uwi mo sa bahay, okay, mukha kang okay sa harap ng maraming tao, pero pag nasa kwarto ka na lang mag-isa sa bahay mo, hindi ka masaya. It is because of sin. Amen? Amen. Thank you, Lord. Number 3, the reality of a Savior. Bakit kailangan mo mag-witness? Una, dahil may impyerno. Pangalawa, dahil may totoong may kasalanan ng tao. And number 3, the good news, may tagapagligtas. Amen? Amen. Okay? Mark 15:12, what shall I do then? With the one who called, with the one who called the King of the Jews. But there's a Savior na bumaba para hindi maranasan ng tao ang impyerno. Bakit mo kailangan mag-witness, kapatid? Dahil may nagligtas. Amen. Just imagine this. Kung mananatili kang tahimik at walang ginagawa ang ginawa ni Jesus sa krus, ang pagpawat, ang pagpalo sa kanyang banal na katawan, ang pagpatong ng koronang tinik sa kanyang ulo, ang pagbuhat ng mabigat na krus gamit ang kanyang mga balikat, ang paglagay ng sarili niyang buhay at pagkamatay sa pinaka-nakakatakot na kamatayan ay maaaring mawalan ng bisa o mawalan ng halaga dahil lang natakot ka. Dahil lang nahihiya kasi ako. Or dahil lang nakakatamad kasi mainit. Dahil ang gusto ko lang naman kasi tahimik na buhay at walang inaalala. Gusto ko pong malaman mo, the moment na narinig mo itong preaching na to, at ikinumisyon ka ng Diyos na maging testigo, kailangan mo tumayo. Kailangan mo humayo. Kailangan mo mag-witness dahil may tagapagligtas. Amen? Dahil may Savior. Sana po, hindi masayang ang dugo ni Jesus na dumalang sa krus na 2,000 taon na ang nakakaraan para sa atin. Amen? Thank you, Lord. And last, number 4, I'll end. The reality of the vision. The reality of the vision. Una, reality of hell. Number 2, the reality of sin. Number 3, the reality of the Savior. Number 4, the reality of the vision. Acts 1:8, basahin natin together in 1, 2, 3, go! Malakas po! But you shall receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all of Judea and Samaria and to the ends of the earth. Bakit kailangan mo maging witness? Kasi hindi ka lang naman basta pinalaya at pinatawad sa mga kasalanan mo.
Dahil may isang mission na kailangan mo mapagtagumpayan. At yun ay maging testigo sa ginawa ng Diyos para po sa ating lahat. You were set free to win souls and make disciples. Okay? To be a witness in Jerusalem, ibig sabihin sa iyong bayan. In all Judea and Samaria, ibig sabihin sa iba't ibang mga bayan. And to the ends of the earth, ibig sabihin sa iba't ibang mga bansa. Now, there's a reality of vision. Okay? This is the vision. Yung kamatayan ni Kristo ay maihayag para sa lahat ng tao at maalis mula sila sa impyerno. The vision is this, to populate heaven and plunder hell. That's the vision. That's our purpose. Okay? Kaya tayo nananatili pang buhay. Kaya tayo nananatili naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nandito naglilingkod para lang hayahay. Okay? Or para lang, alam mo yun, yung wala kasi kami magawa, trip-trip namin, hindi gawin lang natin kung gusto natin gawin sa loob ng church. Hindi po. We have a vision, and the vision is to populate heaven and you plunder hell. Yung makita natin na lahat ng tao aakyat ng langit, tapos dun sa impyerno wala. Hello? Amen. Yung makita mo yung subi, talungunod kay Lord, yun yung vision. Yung makita mo yung bayan mo, nagtataas ng kamay, sumasamba sa Diyos, tinatawag si Jesus at binibigay ang buhay nila kay Lord. Amen. 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 But you shall receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in all Judea, Samaria, and to the ends of the earth. You shall be my witnesses. Kapatid, sa totoo lang po, anong oras ako natulog, Pastor James? Mga siguro 2 a.m. Kasi, ang tinatanong ko siya, kaya ba nila to? Kaya ba nilang kainin tong preaching na to? Kasi hindi po cute yung preaching ko. Hindi siya an ordinary preaching na narinig mo time to time pag nakikita mo ako. This is a call to witness. Humayo. Kaya bago sila humayo, yung mga disciples ni Christ, doon sa upper room, tinanggap nila ang banal na Espiritu Santo. Woo! Doon sa upper room, tinanggap nila ang banal na Espiritu Santo. Sabi ko pagka doon, habang umakit ako, papasok, baba mo sa sasakyan. Tapos akit ako, doon sa upper room. Tatanggapin nila ang banal na Espiritu Santo. Amen? Palakpakan po natin. Nang malakas sa mga sorry po po natin. Thank you, Jesus. Acts 2, verse 1 to 4. Okay, when the day of the Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like a blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. Verse 4, all of them were filled with the Holy Spirit, and they began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Tapos nag-witness na sila. Nung natanggap nila ang banal na Espiritu Santo, nag-witness na sila. They cast out demons. They healed the sick. They performed signs and wonders. They spoke in different tongues. Napuspos sila ng gifts and fruits ng banal na Espiritu Santo. Nabuhay silang banal, nabuhay silang malinis. Kaya habang sila ay naglilingkod sa Panginoon. Ang tanong, yun ba ang highlight kapag ang isang tao anointed ng Holy Spirit? Hindi po. Those are just tools for witnessing. Ang pagpapalayas ng demonyo, okay? Ang pagpapagaling ng may sakit, ang signs and wonders, ang
pagsispeak ng tongues, there are just tools for witnessing. Pero papaano ko malalaman na puspos ka at may banal na Espiritu Santo ka kapag umahayo ka na? Hello? Kapag nagdi-disciple ka na, puspos ka. Pero kung hindi ka pa ganun, kailangan mo mapuspos ng banal na Espiritu Santo. Amen? Amen? Kaya ka anointed. Hindi para maging mystical, pero para maging missionary. Kaya andyan si Holy Spirit para magawa mo yung purpose mo habang andito ka sa lupa. Hindi para umupo ka lang sa church at maging spiritual consumer. Malaki po ang vision. At totoo po ang vision. Malaki pa po sa inaakala mo. Ang harvest, ang saturation, hindi siya human work. It is God's work. And there's no other way but to acknowledge that we are just mere men with fleeting lives. And then we're dreaming that soon we will come to Jesus. Hindi po, imposible po sa atin. But what I like about yung sinabi ng Panginoon, you ask the Lord of the harvest to send out workers to His harvest field. Because the harvest is plenty, but the workers are few. Amen? Amen? Sabi niya, you ask the Lord of the harvest, ibig sabihin, may Diyos ang amin. Ibig sabihin, ang subik, may Diyos siya. Kasi yung subik, ani siya. And if we ask the Holy Spirit, God will give Him to us without limit. Sabi mo sa Luke 11:13, if you then know you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Hingin mo, banal na Espiritu Santo sa buhay mo. Hingin mo si Holy Spirit gumalaw sa buhay mo, gumalaw sa iyo, gumalaw sa pamilya mo, gumalaw sa bayan mo, gumalaw sa kumpanya mo, gumalaw sa campus mo. John 3:34, for the one whom God has sent speaks the words of God. For God gives the Spirit without limit. Alam mo po, ang banal na Espiritu Santo kapag hiningi, at hiningi mo daw siya, bibigay ni Lord siya sa'yo. Walang limit. Amen? Amen. Thank you, Lord. Siya po ay regalo sa atin. Hindi niya lang tayo tatabihan. Sabi ng Bible, hindi niya lang tayo i-guide. Sabi ng Bible po, titirahan niya tayo. John 14:15-17, if you love me, keep my commands, and I will ask the Father, and He will give you another advocate to help you and be with you forever, the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. Amen. Amen. The miracle power of God is dwelling inside of you. Kaya pala, ganun ka-indi at kahirap ang witness. Kasi kailangan babaan ka ng Diyos, banal na Espiritu Santo. Imagine mo kung gaano kahirap ang witness na kailangan may Diyos na pumanhid at na bumaba at tumira sa loob mo. Amen. Amen. What a powerful gift we have. Ang Diyos na bumubuhay ng patay. Ang Diyos na bumuhay kay Kristo ay nasa loob mo, kapatid. He is your teacher. He is your comforter. He is your strength. The Holy Spirit is the Spirit of truth.
He is the one who gives you conviction kapag magkakasala ka. He is your seal. Alam mo ba ng Banal na Espiritu Santo ay tatak mo? Tatak mo yun, guarantee. May seal ka. O, anak ng Diyos yan ha. Sineryohan niya ng Banal na Espiritu Santo. Ang Banal na Espiritu Santo, you can know His ways. And you can have the power of God. May ilang Christian laging nakasimangot. O di kaya laging malungkot. Laging itsurang talunan. Laging depressed. At nagsiself-pity. Bakit? Bakit? Asan ang Banal na Espiritu Santo sa buhay mo? You live a powerful life because He lives in you. Ang sabi ng verso, another advocate. Another advocate. Ang advocate po, ang Greek word niya is parakletos. Na ang ibig sabihin, he is an encourager, your enabler, and your helper. Bakit mo kinakaya ang Christian life mag-isa? Ba't mo ginagawa ang buhay mag-isa? May encourager ka, may enabler ka, may tutulong sa'yo. Pag pagod ka na, pag nahihirapan ka na, pag di mo na alam gagawin mo, may Banal na Espiritu Santong tutulong sa'yo. Amen. Kaya sabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong malungkot. Aakyat lang ako, pero babalik ako, pero may iiwan ako sa inyo. Hindi siya kasi makakababa kung hindi ako aakyat. Hanggat nandito ako, hindi bababa yan. Pero aakyat ako para makababa siya. Amen. 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 Kapag bumaba siya, hindi ka na nai-empower. Pero inilid niya ang buhay. Amen? Pinakita mo ko ko yun. The third person of the Trinity. The third person of the Trinity. God, yet the most neglected among the three. Si God, yet the most neglected among the three. The triune God. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Minsan we address the Holy Spirit as what? As it. Hindi po. He, siya, He. The Holy Spirit is not only the Spirit of power. The Holy Spirit is also a person. Siya ay Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. He has emotions like Jesus and God the Father. He has will and He has intellect just like us. He can be grieved. Alam mo ba nasasaktan din ang Banal na Espiritu Santo? He can be resisted. He can be blasphemed. At doon siya pwedeng mag-withdraw sa atin. Kapag tayo po ay patuloy na nagkakasala, patuloy siyang nasasaktan natin. Kapag pinagkaliwala natin siya, nalulungkot po ang Banal na Espiritu Santo. Bakit malungkot at walang kulay ang Christian life mo? Baka wala kang fellowship kay Holy Spirit. Marami ang magaling, pero hindi naman malinis. Aanin mo yung galing kumanta, galing mag-perform, galing mag-preach, o magandang reputation sa harap ng maraming tao, pero hindi naman lumalakad sa Spirit of Truth. Hindi lumalakad sa kabalanan, sa katotohanan. Yes, ang dami mo ang gifts, ang galing mo, pero hindi naman sumasabay yung fruits mo. Hindi ka mabuti sa akin. As we celebrate Pentecost, God is not after your hands. Yes, we are called to witness. But you can also witness with an evil heart. Pwedeng serve ng serve sa church, pero gawa rin ang gawa ng kasalanan sa labas. God is not after your hands. He is after your heart.
Spirit, the helper, the enabler, the encourager, the Spirit of truth. Lord, I want to worship you real time. In a real, in a genuine relationship. Yung totoong ako. So Lord, kung may mga bagay pa sa buhay ko na kailangan ng alisin, palayakin, linisin, God, sige po. Sinusuko ko ito sa iyo, Panginoon. Amen? Amen? So what to do? Number one, you ask the Holy Spirit in your life. Hingin mo. Kunin mo. Angkinin mo siya sa buhay mo. Kilalanin mo siya. Kailanganin mo siya sa buhay mo. Number two, mamaya mo, wait for Him. Mamaya, you just wait. Hindi po ito agad-agad. Pero pwede din agad-agad. Maranasan mo ang banal na Espiritu Santo. Mamaya, maraming mauuna. Pwede yung nasa likuran, papuntang harapan, o yung mga nasa harapan, papuntang likuran. Kapag po inibor, ang kailangan lang natin gawin, sintayin at hingin ang banal na Espiritu at maranasan natin. Amen? Amen? Number three, you surrender your life completely to Him. Tapos na po ako. Ang mga kasalanan, suko mo na yung dati mong buhay. Hayaan mong sunugin ka ng apoy ng banal na Espiritu Santo at hindi apoy ng impyerno. Don't resist. Kung may resist, you allow God, the Holy Spirit, to move in your life like never before. Ilan sa atin ang matagal nang nabaptize ng banal na Espiritu Santo? May mga nabaptize na baligo ng Holy Spirit. Pero ilan sa atin ang constantly and intentionally nai-infill ng banal na Espiritu Santo. Yung time to time we are acknowledging that He has ways and not our ways. That His plans and not our plans. Lord, mag-aaral ba ako sa ibang bansa or mananatili sa Pilipinas? Sino ba mapapakasawa ko, si Paul or si Peter? Kinasal ka na lahat-lahat, hindi ka pa nakapagtanong sa Diyos. Ang banal na Espiritu Santo, guide mo. Lord, paano mo ba gusto patakbuhin ang simbahan mo? Lord, ano bang plano mo sa Subic Zambales? You surrender. Lord, surrender namin. Hindi ka lang namin ina-acknowledge sa kapangyarihan mo, ina-acknowledge ka namin sa lahat ng bagay. Amen? Amen. Hindi siya nandito para sa sarili nating agenda or ambition. Hindi po sa sarili nating agenda. Hindi natin siya ginagamit. Si Holy Spirit, hindi natin siya gagamitin. Siya dapat ang gumagamit sa atin. Amen? Amen? May plans siya sa buhay mo. May instructions siya sa iyo. For His glory. You recognize that importance. You recognize your need of Him. Amen? Amen? Tapos na natin to. One way to use the move of God is to use God in the move. Gusto natin ng movement sa church. Pero nasa ating Diyos na mag-move para naman. Amen? Thank you, Lord. Bago po natin yung malakas po ang Panginoon. Thank you, Jesus. Sino po dito ready na manalangin? Magtatay tayo lahat. Kaya assistant, no? Okay, medyo late lang tayo sa dami ng segments. Pero, want you to stand. Okay? And as you stand, iimbitahan kita. Bibilang lang ako ng 3. Tapos iimbitahan kita na pumunta sa harap. Kaya lahat po tayo luluhod, lahat tayo mananalangin, lahat po tayo pipikit. Mananalangin po tayo sa Panginoon.
sarili nating karunungan. Magsawa na tayo gawin ang ministry sa sarili nating kakayanan. Let us not lose God this time. Sa pamilya mo, let us not lose God in your family. Let us not lose God sa finances mo. Let us not lose God sa love life mo, sa relationship mo, sa ministry mo, sa bansa mo. Ako po, maniwala po kayo sa tinte, aaminin ko po sa inyo na minsan, di ko na rin po alam kung paano dadalhin ang tao sa paanan ng Panginoon. Minsan, naamin ko na naligaw din ako at marami akong nagawang kasalanan. Kilala ko na si Lord, pero may mga bagay pa sa buhay kong hindi pa naisusuko. Come on. I want you to start talking to Jesus, and may mga bagay kailangan i-confess. May mga kailangan ng i-surrender. Isuko na sa Panginoon. Sinasamba ka na ng Diyos sa mga bagay na hindi mo pa nararanasan
Ebanghelyo. Ang Diyos na nagbigay ng lakas. Ang Diyos na nagbigay ng apoy. Ang Diyos na nagbigay ng purpose sa 12 disipulo ng Diyos. The persona behind the change of the Christian heart, Peter Saul, became the greatest apostle who ever lived. The very same Spirit that gives Christ the power to perform signs and miracles, and the very Spirit that raised Jesus from the grave. Handa mo ang puso mo. Ihanda mo ang puso mo. Taas ang kamay. Dalawang kamay. Mataas ang mataas. Ready your heart. Because the person behind your transformation and the person
Let's worship the Lord. Sabayin mo natin ang Diyos. Walang